sa ating lahat dahil suspended ang ating klase. Gabi-gabi. Tara po, magkape po tayo. 3-in-1 po muna ako dahil wala na akong coffee mate. Bahana po dyan sa daanan na. Okay. So yun, tara. Ikot tayo sa Manukan. Sip muna tayo nito. Sarap. So yan, nakapagpakain at nakapagpainom na po ako ng mga pugo natin. Alright? So, meron pa tayong mga collection po dyan ng itlog. No? Table eggs at saka fertile eggs. Yung nga lang, tingnan nyo naman. Ito, kakalagay lang po natin. Kagabi at saka kanina may mga nilagay pa tayo. Ayan o. Diba? May mga space pa. So, lalagyan pa natin to kasi nangihinayang ako. Anyway, 24 hours, wala pa naman 24 hours yung pag-itan po nila. No? So tara, lagay na natin yung mga nandoon. Kasi sayang, nangihinayang ako. No? Tara. Magtingin pa tayo, baka meron pa. Okay, parang wala na. No? So lagay na natin to. Ayan o, mga good sizes naman eh. Diba? Ayan, meron tayong 5. Siya pa to eh. Ang ganda kasi ng fertility po. Yan, okay na yan. O, di ba? Fourth batch po natin to. Fourth batch. Tapos, yung mapipisa po ngayon, ito. At 13 na ngayon, di ba? Mag-i-start na po yan ngayon hanggang bukas. Hindi na natin iikutin po yan. No? Hindi na natin iikutin. Tapos sa 19, ito naman. Susunod. So, ngayon, start na po mapisa to sa 19. Tapos, ito after 7 days yata. Hindi pa natin nailag, no? Nailag lang natin yung date kahapon. Ayan. Okay? So, yun yung mga table eggs. Ilagay na rin natin. Samahan nyo na rin po ako. Siyempre, di ba? Ayan. Marami-rami na naman tayong pambenta. Quality na itlog. Diba? So, yun. Sa ngayon po, ang available po natin is table eggs at fertile eggs pa lang po. No? Kasi yung mga ipapapisahin po natin ay gagamitin po muna natin as layers. Ayan. No? Kasi may ilang buwan pa po ang ating pasukan. No? May ilang buwan pa po ang pasukan na yun. Ang dami na naman natin. Pero paid na po yan. Paid na. Order na po yan. Order na. Wala na tayong makukuha yan. Right? So yun, tamang kape-kape lang, pakain ng mga alaga, no? Wala na silang pagkain itong mga pugo po natin. Halos sumagat tayo dun sa sasakyan kasi mas kailangan natin, no? Yata pamasok. Anyway, sa ngayon yan ang talagang kailangan natin yung sasakyan. No, kasi kung wala yan, magagastusan tayo sa pamasahe, no? Okay? Magagastusan tayo sa pamasahe. Anyway, itong mga pugo natin is pwede naman nating i-downgrade yung pagkain nila, no? Sa pansamantala, no? I-downgrade natin. Alright? Pwede naman. So, bago natin pag-usapan yung pugo at mga products natin dyan sa kabila, tingnan muna natin itong mga alaga natin. Sila, mga oriental sweaters po natin. So, all goods naman sila. Nasaan na kaya yun? Nasaan na yung acid post? Yung SBR tornado natin. Ay, ito. Mahirap pag ginagawa. So, all in all, okay naman. Tingin-tingin tayo dito habang hindi umuuna. Tanggalin natin yung mga tubig. Goods tong manok natin. Problema. Yung nga lang yung ikakaling po natin. Sabi ko nga magkakaling po tayo. Ito gula-gulanit na oh. Nabasaan na din itong manok. Hindi ko alam, hindi. Okay lang. Okay.
Ito yung dalawang Asil Boston SBR Tornado natin. Kitang kita nyo naman yan. Yan, Asil Boston SBR Tornado Alimbuyugin. Ito rin po Asil Boston SBR Tornado lalaki din. Yan na. Mamaya na tayo magpapakain dito, no? Okay, mamaya na pa tayo magpapakain yan. Naka-bacterial flashing po yung mga alaga natin, no? Ayun, no? Premoxil at saka sulfur QR. Pati po yung mga yan, no? Pati po yung mga yan. Yung sumubrando doon po. Yan ang papainom natin sa kanila mamaya. Okay? So, naka-bacterial flashing po ang ating mga alaga. Right? So, yun. Ngayong walang pasok, ay lilipat ko po tong ihawan na to. Nababasa po siya dyan, no? Nababasa. Kaya ililipat natin yan. Siguro doon muna natin ililipat, no? Para at least safe naman, no? Kasi sayang naman to, sayang po itong pinangpagawa rito. Magaling sana yung gumawa niyan kaso nga lang kupal Okay. Yung gaya-gaya sa atin buhay pa kaya yun? Ang tibay nun, nanihira pa Well, hindi na natin pag-aaksayahan ng panahon yung mga ganyan tao, diba? Okay? Mind your own business na lang, no? Para at least nakafocus tayo sa kung ano yung dapat nating gawin dito sa yard natin, no? So, yun, nag-start na po tayo magpapisa para sa mga bago sa mga content natin, no? At kulang na po yung quail egg production natin sa dami ng school na sinusuplayan natin. 9 na po. Yes po, 9 na school, no? Ang napipintong bigyan natin ng mga itlog ng pugo. So 100 plus lang po yung layers natin. Kaya sa isang araw may 100 eggs lang tayo, no? At gusto ko yung biglaan araw-araw meron tayong production. Kasi yung table eggs po is tumatagal naman yan ng 2 weeks. Lalo ngayon magandang panahon, basta't hindi lang sila magmumoist o mababasa ang mga itlog pugo natin, is tatagal po talaga. Tatagal po, no? So ayan, nagpapapisa na po tayo. Mapipisa po ngayon yan. Tapos 19, tapos after 7 days ito naman po, no? Tapos after po niyan mapisa, mag-iipon po ulit tayo ng itlog, pero galing na po dito sa mga breeders natin. Ito yung mga breeders natin. Mga 5 to 6 days tayo mag-iipon. Yan. Then, load po sa incubator. Siguro ang gagamitin ko na lang is yun yung dalawa, no? Yung dalawa. As holding area na lang to, katulad yung ginawa natin dito nung una yung third batch, 'di ba? Kinandel natin 4 lang yung walang similya. Galing doon sa mga breeders natin, inakyat na natin dito kasi bakante na yan, no? Ganon din, pag napisa po to, ito mga to, iaakyat na rin po natin doon. Yun. Tapos, iiwasan ko na po yung pagkakamali ko noong mga nakaraang papisa natin. Ito yung mga unang papisa natin, no? Na kapag may nabakante, sasama ko yung itlog, no? So, hindi magandang practice, no? Katulad niyan, itong papisa natin na 19. Yan, may mga space siya, di ba? Nilalaman ko po yan noon. Noon, nilalaman ko po. And tendency, pag nagpisa na yung mga itlog, hindi ko na alam kung sino yung mga walang laman or hindi na mapipisa. So, maganda, katulad niyan, per batch na lang talaga, no? Per batch na lang. Okay? Anyway, kapag dumating yung pera natin, mag-i-invest po ako sa mas malaking incubator. Yes po. Diyan natin ilalagay, no? Yung ganyan nakalaki, no? Mag-i-invest na po tayo niyan para at least kapag nagpapisa tayo ng mga panabong natin na manok at saka mga pugo is minsanan ng pisaan, no? Kasi marami na tayong breeders. Pag napuno natin to 150 plus doon, 150 breeders na natin yan, no? Ang mangyayari, sobrang dami na ng itlog na fertile eggs po natin araw-araw, no? Baka wala pang 5 araw puno na tong tatlong to, punong-puno na yan, no? Pag nagkataon po.
Okay? Pero dito nga, control lang tayo. Kukontrolin lang po natin yung production po natin, no? Para at least hindi tayo magkaroon ng over production, no? At yung overproduction po ng itlog na yan, discuss na rin natin, no? Yan ang papatay sa quail farming business or kahit sa anong livestock farming, no? Layers na chicken layers, ayan po. Yan ang papatay po sa isang business, no? Kapag overproduction. Kasi yung iba, alaga lang ng alaga eh. Porkit maraming pera, no? Ang actual market lang nila or actual market circle lang nila sa quail egg is may order lang sa kanila is 5,000 eggs a day, no? Ang inaalagaan 10,000, 15,000, no? Saan nila pupunta yung mga 5 to 10,000 na sobra? Ilan ko nila araw-araw yun, no? Okay? Ganun po mangyayari, tapon nila. Kaya nangyayari po, yung iba na sobra-sobrang inaalagaan, okay? Binababaan nila yung presyo. Apektado po kaming mga maliliit na quail farmer, no? So kapag binabaan po nila yung presyo nila, sa kanila kukuha lahat, no? Kaya kami mapipilitan rin magbaba. Eh ang production cost tumataas, no? Ano ba yung mga production cost? Feeds, vitamins, gamot, yung effort ko, yung labor ko sa sarili ko, no? Yung pagde-deliver ko, gasolina ko, lahat po yan, labor ko, production cost po yan. So kapag tumaas po, isa o dalawa dyan, asahan nyo po tataas din ang presyo ng pugo. Alright? So sabi ko nga yung 150 per itlog ng pugo natin dito is hindi siya fix, okay? I-announce naman po natin yan kung may pagbabago po sa presyo ng ating pugo. Alright? So yun lang po, relax lang, kain, tulog ulit, no? Tapos ang tabay sa panahon, si mama kasi nasa Olonga po nagpa-blood chem kasama si tita ko, alright, no? So tayo magpapakain ng mga manok sa kabila. So yun lang po, God bless po sa ating lahat. Peace.